Magandang araw mga ka-low-carb, Uncle Justin. At ngayong oras na ito, i-break ko ang aking 24-hour fasting. Ngayon ay pang 5 araw ko na para sa 24-hour fast. Katulad ng aking post kagabi, hinggil sa kahalagahan ng 24-hour fasting, na ito ay very powerful, lalo na sa 6 na beses mo itong gagawin ng sunod-sunod sa loob ng, of course, sa 6 days. So, minabuti kong mag-live ngayon, mga ka-low-carb, sapagkat yung post ko nga kagabi ay pagkagising ko kaninang umaga ay napaka-aktibo. Maraming mga engagement at mga katanungan hinggil sa 24-hour fasting. Kabilang dyan ang mga katanungan ng mga followers at mga Life Without Rice Movement members na ano ba ang 24-hour fasting? Paano ginagawa yan? Sabi nila, may katanungan pa na yan ba ay parehas din sa OMAD or 1 meal a day? So yung mga ganong katanungan mga ka-low-carb ang ating itatackle ngayon habang binibreak ko ang aking fasting ngayon. So, unang-una, ang aking ginagawa, karaniwan, ay binibreak ko ang aking fast sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 kutsara ng BCO, Virgin Coconut Oil. 1, 2. Okay. At ito ay bahagi ng ating fat oil requirement sapagkat ang ating katawan ay kailangan nating masustain ang ating fat and protein requirement sa araw-araw. So generally ang ating principle at para proseso para i-break ang ating fasting, may tuturing na isang extended hour fasting ito, parang mas pinahabang fasting karaniwan doon sa mga OMAD na practice natin. Hinay-hinay, ang ating pag-break, So, karaniwan, liban doon sa oil, sa BCO, ay ang paghigop ng, ito ay bone broth, Pinakuluan ko ito na mga buto-buto ng baka, mga litid at taba ng baka. Okay. Igusin ko na at medyo maligamgam na. Napakainam ang maligamgam o warm na sabaw. Muna, ang ating una, hindi man doon sa oil na yon para sa mailatag ang layer ng lining sa ating mga gut, sa ating mga bituka. At para hindi mabigla, masasyak din ang ating bituka at ating digestive system kapag kainupakan agad natin ang mga solid food natin. So unahin muna natin sa general protocol ang mga sabaw, ang virgin coconut oil at ang sabaw. Nubos ko siguro ito, mga kalahati ng malukong na ito. Ay sapat na layer. So, sa pamamagitan din ito, ang aking solid food, as a general rule, mga ka-low-carb, kapag magre-refeed tayo sa ating long fasting, ang pinakamahalaga ay ang combination ng fat and protein. Dalawa lang. Fat and protein. Wala akong inihalong iba pa na pagkain dito sa ating refeeding. Ang tawag natin dito kapag tayo ay mula sa long fasting, nagre-refeed tayo. So muli tayong kakain. So ang pinakamahalaga doon ay fat and protein. So sa akin ngayon ay ang aking paboritong T-bone steak, Isang makapal na T-bone steak na niluto ko ito sa medium rare ang pagkakaluto nito.
At ito ay tinimplahan ko lamang ito ng asin, no? Hindi ako naglagay na ng paminta, kundi asin lamang, no? Hangga't maaari ang aking refeeding ay iniiwasan ko na o inaalis ko na ang mga vegetable na mga pagkain, ano? Or fiber, any form ng fiber ay inaalis ko na. Kaya hindi ko rin nilagyan ito ng paminta, no? Ito ay may tuturing na itong may consider or maihahambing sa carnivore diet dahil asin lamang ang pinantimpla natin, ano? Pero overall, ang aking meal ngayon ay hindi siya strictly carnivore. Dahil dito sa aking soup ay merong may dahon ng sibuyas, may sili at may paminta. Yun yung pampalasa ko dyan, ano? At dito sa aking sausawan mamaya ay meron ding bawang, paminta at sili, no? Okay. So, yun ang aking main na food. At sinamahan natin dito ang Edam cheese. Ito yung queso de bola. At nagdagdag tayo. May konting tira dito si Giliw na fried pusit. Ano? So, sasama ko rin mamaya siya ng fried pusit. Ano? By the way, para sa higit na mas malasa at masustansya na T-bone ay nilagyan ko ito ng grass-fed butter, no? Para higit na malinamnam at mabsorb additional fat pa ito, no? Okay. So karaniwan ang aking paraan ng pagkain dito, mga ka-low carb, ay yung tinatawag na mindful eating, no? Hindi yung subo ng subo at nagmamadali, parang marino, para sundalo, no? Ang estilo ng mga sundalo or nasa military service o PNP service ay nagmamadali. Kailangan matapos mo ang iyong pagkain ng not more than 1 minute. Generally, gano'n, no? Sa akin siguro, matatapos ko ang aking meal na ito ng minimum ng 45 minutes hanggang 1 hour, no? So, kailangan na muyain nating mabuti ito at natutuwa ang ating digestion para dito at makakabuti sa overall metabolic system natin, ang ating tinatawag na mindful eating na yon. Okay. Ang tanong kanina, mga ka-low carb, maraming tanong, ano? Paano yung 24-hour na 6 na beses, no? At tanong nila ay, yan ba ay OMAD? So, ang ating paliwanag dito, mga ka-low carb, ay ganito. Magkaiba ang 24-hour at ang OMAD, ano? 1 meal a day. Para sa strict na essence niya, no? Maaaring may similarity sila, pero magkaiba sila ng tunay na esensya, no? Okay, ang OMAD kasi ay karaniwan ganito. Matatawag na nating 1 meal a day kapag tayo ay kumain ng let's say ang duration ng fasting natin karaniwan ay 23 hour, no? So merong 1 hour window of eating. So yung fasting natin is 23, no? Karaniwan yun yung OMAD, no? Yung 1 meal a day. Yung minsan ay tuturing natin kahit 22, 20, 21 or 20 hours na nag-fasting at merong 4 hour na eating period. Ang tawag natin doon ay 20 over 4. No? Yun yung OMAD. Ngayon, ang kaibahan naman niya sa 24 hour, itong aking dinedemonstrate ngayon, na ka-low carb ay, halimbawa, kahapon ay nagsimula, tatapos ang kumain ng around 1 p.m. So ngayon ay pasado 1:00 na,
ako kumain muli, no? So that is 24-hour cycle. Talagang tinapos ko, kahit nga higit pa ng 12 hours, yung fasting ay the better. Sapagkat ang 24-hour fasting or more ay doon na re-reactivate yung tinatawag dating autophagy. Okay. Ang autophagy, yun yung nagre-regenerate, nagre-recycle ng ating mga cells sa cellular level, nagre-repair ng mga sirang mga cells natin. Ano? At very active siya doon sa 24-hour period. Yung 24-hour below, let's say 18-hour, 20-hour, etc., basta below 24, hindi pa siya ganun kaaktibo ang autophagy. Nagsisimula pa lang siyang ma-reactivate ang autophagy sa ating katawan. So, ang magagawa naman sa 16-hour, 18-hour, 20-hour na fasting natin ay na-stabilize dito ang ating insulin. No? Ang tawag ko ang karaniwang tawag ko doon ay that is a process of detoxification sa ating katawan. Ano? Nakakabuti pa rin yon sa ating katawan. To some extent, ay may mga nare-repair na mga cells natin. May mga na-recycle na ng mga cells sa ating sistema, pero hindi katulad ng mga repair and recycling, regenerating process na nagagawa sa loob ng 24 hours fasting. So, meron minimum, maximum yon. So, pareho silang mabuti, pero kailangan natin makuha yung optimum na oras na very active ang mga ang autophagy para sa cell regeneration or cell recycling, para mapabuti ang ating metabolism, ang ating autoimmune ay mapapaganda nito. At dito ngayon papasok yung kapag ito ay ginawa natin ng paulit-ulit, let's say 3 beses hanggang 6 na beses na ginagawa natin yung 24-hour na fasting, ay higit na nagiging aktibo, nare-reactivate yung tinatawag nating autophagy. So, ang target ko lamang dito actually ay 3 araw. Pero ginawa ko siyang maximum of 6 days until tomorrow. Pang 5th day ko ngayon until tomorrow, yun yung 5th days. Kaya, total recycling, regeneration, at reset ang mangyayari sa akin sa loob ng 6 na araw na yon. So, yun yung tinatawag ko dito sa aking post na, ano ba title nito? Mas malakas ang 6-day, 24-hour fast streak kaysa one time lamang. Kaysa sa isang beses lamang. Ano? Okay. Ngayon, ang general na payo ko rin, mga ka-low carb, at doon sa mga followers natin na gustong sumubok ng low carb lifestyle at intermittent fasting, ang ganitong practice ng intermittent fasting, in particular itong 24-hour fasting, ay hindi basta natin ginagawa ito. Number 1, hindi lahat ng mga low carb practitioners ay maaaring gawin agad ito, no? Ang unang-una na ipinapayo natin sa mga low-carb beginners, kung tawagin natin, ay kung ikaw ay wala pang 6 na linggo hanggang 3 buwan na nagpa-practice ng low-carb meals mo, no? Yung pagpapalit mo from the high-carb to low-carb nutrition, ay huwag mong gagawin ang fasting. Lalo na ang 24-hour fasting or kahit na OMAD, huwag gagawin yon. Sapagkat ginagawa lamang natin ang fasting kung tayo ay fat-adapted na. So, 2 process muna yung ating gagawin. Ang unang process ay low-carb adaptation. So, masanay muna ang ating katawan na kumakain ng high-quality, nutrient-dense na pagkain. Kumpara nung tayo ay matakaw pa sa carbohydrates at iba pang mga processed food at mga matatamis na mga drinks at mga pagkain, including prutas. No?
So sa nakalipas na 50 years, let's say 50 years or 60 years ay kumakain tayo ng ganon, kailangan meron tayong transition. At yun yung sinasabi ko na low carb adaptation. Ang susunod dun sa unang process na yon ay ang fat adaptation. Pagkatapos ng 6 na linggo hanggang sa loob ng unang 3 buwan, ang sigurado ko ay magiging fat adapted ka na. Ang ibig sabihin ng fat adapted, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ikaw ay mula sa dating ang pinanggagalingan ng iyong fuel ng katawan mo, ng energy ng iyong katawan, ay mula sa glucose. Yung carbohydrates na convert into glucose, yun ang nagiging fuel ng katawan ng tao. Yun ay nung tayo ay kumakain at matakaw pa ng mga carbohydrates. Okay. Nung inalis na natin yon, yun yung tinatawag naman nating nagiging fat adapted ka na at ang mga ketone bodies na ang tumatakbo sa iyong sistema, ang fuel natin ngayon ay nanggagaling na sa fat. So magkaiba yun, ha? Kaya hindi po pwedeng agad-agad ikaw ay matakaw sa carbohydrates, bigla mong naisipan na, oy, gayahin ko nga yun at mag-omad ako. Hindi po pwede. Ang worst pa nga, tulad ng mga naging viral sa social media 2 weeks ago, na siya ay nag-omad at siya ay na-ospital. No? Di ba? Isang content creator na, at nung siya ay kumain, i-break niya ang kanyang omad, ang kinakain pa niya ay bread. So talagang delikado yon. Hindi po pwedeng pagsamahin ang isang makina, let's say ang ating katawan ay isang makina na dati ay isang regular gasoline ang iyong inilalagay as fuel, or from diesel ay naglagay ka ng high octane na fuel, ay talagang kakatok ang iyong makina. Ganon din ang ating katawan. Kakatok ang ating katawan. Ang pinaka-worst niyan, mahihilo ka, magko-collapse ka, ma-hospital ka, at yun ang hahantungan ng hindi preparado. No? Yun ay gaya-gaya. No? Hindi siya tunay na scientific ang step-by-step life na low carb at intermittent fasting protocol ang kanyang ginagawa. So yun ang ipinapayo natin sa lahat ng mga low carbers, lalo na sa mga beginners, no? Huwag gaya-gaya at kailangan unawain muna natin ang low carb living at intermittent fasting protocol na ito. Okay. So ito ang ating tinatalakay ngayon, mga low carb. Ang intermittent fasting ay isang tool. Isang tool ito ng low carb lifestyle. Ang ating main framework, ang ating pag-iisip, ay binabaliktad natin or sinishift natin, Ang tawag ko dito ay paradigm shift. Ang ating pananaw hanggang sa practice, Sa pananaw at praktika, dati kain ng carbohydrates, ng kanin, ng pasta, ng cereal, ng noodles, ng bread, lahat ng klase ng bread, ng matatamis na mga inumin, including soft drinks, milk tea, at ganoon din, paborito nating lantakan ang lahat ng klaseng mga prutas na itinuturing natin na mga healthy foods. Ang mga ito, lahat yun ay tinatawag natin na sugar ang bottom line yan kapag natunaw sa ating katawan ay nagiging matamis at nagiging sugar. Okay. Yung kanin, pasta, cereal, bread, at iba pa, french fries, burger, ay kapag pumasok sa ating katawan, napoprocess yan, ang tawag doon ay glucose. Ang glucose ay sugar din yon. Okay. Ang iba pa, yung prutas, yung apple, banana, ubas, paborito natin yan, at pineapple, at iba pang tatingin natin ay masasarap na mga prutas at napakatatamis. Iyon kapag pumasok sa ating katawan
ay fructose naman. Yung fructose ay mas malubha yun doon sa glucose, asukal din yun. Ano? Yung iba pang mga dairies tayo dati, siguro hanggang ngayon, ang ilan ay lalo na yung mga senior, meron kasi tayong natatanggap ngayon mula sa iba't ibang propaganda at marketing blitz ng mga big food company, yung milk, no? Merong milk para sa baby, may milk para sa bata, may milk para sa babae, may milk para sa adult. Hindi ba? Masama rin yun sa atin. Ang milk, kapag ka na-process yun, ay lactose yun. Ang lactose ay asukal din yun. Kaya, sa makatwid mga ka-low-carb, ang glucose, ang fructose, ang lactose, pumasok sa ating katawan, lahat yun ay lumilikha ng ating tinatawag na metabolic disorder at nagpapalala siya sa halip na magpagaling sa ating katawan. Kaya kalaunan kung 20 years, 30 years, 40 years, hanggang 60 years at naging senior na tayo, na ganun pa rin ang ating kinakain, lumilitaw ang iba't ibang mga metabolic dysfunction, ano? High blood tayo, hypertension, karaniwan kakambal niya ng diabetes, meron tayong fatty liver, siyempre tayo ay nagiging overweight, nagiging obese tayo, at karaniwan tayo ay masakit ang ating kasukasuan, masakit ang ating tuhod, paggising natin sa umaga, hindi tayo makatayo ng diretso, ng maayos. Ang lahat ng yan, ang mga idinulot nung tinatawag ko kanina na glucose, fructose, at lactose, no? At mga inflammations yan. Yan ang mga sintomas ng ating mga sakit na nararanasan na for the last 50 years, 60 years, kung ano man ang edad mo, yun ang nararanasan mo na ngayon, ano? At ang ginagawa ng mainstream healthcare system ngayon, ng gobyerno natin, ay walang ibang ginagawa kundi ang kanilang masisipag na doktor ay magbigay ng mga reseta at resetahan ka ng kung ikaw ay high blood, ng losartan, ng Mecardes at iba pang mga meta-blockers. Kung ikaw ay mataas ang iyong blood sugar, mayroon kang diabetes, mabilis silang mag-reseta ng metformin. At sasabihin nila sa atin na yan ay iinumin mo ng habang buhay. Hindi sila nagsasabi ng kung kailan mo ititigil yan o kailan gagaling ang mga sakit na yan. Sa katunayan, uobligahin kang magpa-check up muli buwan-buwan, isang beses sa isang buwan. Ano? Kaya gumagastos ka sa gamot, sa mga synthetic and chemical base na mga gamot, gagastos ka pa rin ng kanilang consultation fee, average of 1,000 to 1,500 per consultation. Pero hindi ka gumagaling, ha? Sa katunayan, kapag hindi ka maganda resulta ng iyong consultation, sasabihin nila, i-adjust natin ang dosage, ha? Tataasan natin ng dosage. O kaya sasabihin nila, ito, mas matapang, mas effective na mga gamot. So, gano'n ang kanilang trabaho. Ang mainstream medical healthcare system o ng mga doktor ay hindi natin katuwang para lunasan ang mga metabolic disorders na ito. Sila ang mga instrumento ng mainstream, ng big food, ng big pharma para manatili ang ating katawan na masasakitin at taman-tama lang na kaya nating bumangon sa umaga, gumising at lumakad papunta roon sa butika para bilhin ang kanilang mga iniresetang gamot. Sapat na yon, ano? Ganun lamang ang kayang gawin ng mainstream healthcare system. Ang tawag ko dyan, mga ka-low carb, ay hindi tunay na lulutasin ng healthcare system natin ang lahat na nararamdaman nating metabolic disorder. Kaya naman, ang Life Without Rice movement, mga ka-low carb, na itinusulong ni Uncle Justin, ay kailangan nating ipaliwanag at i-empower natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang mga community sa grassroots na maunawaan nila na ang sanhi ng kanilang sakit at solusyon dito para malunasan ay hindi sa pamamagitan ng pills,
hindi sa pamamagitan ng pagpunta sa mga clinic at mga health centers, kundi walang ibang ruta. Palitan ang ating kinakain. Kung ang pagkain ang naging sanhi ng ating mga sakit, ganon din ang lunas nito. Baguhin din natin ang pagkain. Ang pagkain ng mga carbohydrates, ng glucose, ng fructose, ng lactose na yan, ay mababa sa kalidad. Hindi siya nutrient dense kung tawagin, mga ka-low-carb. Aalisin natin ang mga pagkain na yan sa ating sistema at kailangan nating yakapin ang tinatawag na nutrient dense na pagkain. Ang nutrient dense na pagkain ay number 1, protina, ang lahat ng mga karne. Number 2, ang lahat ng mga healthy fats, number 3, pwede rin nating include dito ang mga green leafy vegetables. Doon sa karne, mga ka-low-carb, ang pinakamahusay na mapagkukuhanan natin ng mataas na kalidad ng protina ay red meat, kung saan ang mainstream healthcare system ay pinagbawal nilang kumain ng red meat tulad nitong T-bone na ito. Walang katotohanan yun. Kailangan natin kumain ng pinakamaraming meat sa araw-araw para hindi mawala ang ating muscle loss at yun yung ating muscle repair. Ang iba pang mapagkukunan na protina siyempre ay itlog. Ang lahat ng mga klase ng itlog, pugo, balot, penoy, ay pwede nating kainin. On the average, at least 4 na itlog sa araw-araw. Kung hindi ka allergy, kung wala kang allergy, at least 2 kung allergy ka. Later on, i-adjust mo na lamang ito. Yun ang pinakamura at accessible na source of protein natin. Huwag paniniwalaan itong mga atrasadong pag-iisip ng mga doktor na ito na huwag kang kakain ng egg yolk. Kapag kumain ka ng itlog, alisin mo yung egg yolk, yung puti lamang. Kabulastugan yun. Yun ay atrasadong payo ng mga medical healthcare provider. Hindi totoo yun. Kailangan kainin yung itlog na pula at ng puti. Yung buong itlog na yun, dahil yun yung komposisyon nito, yung protina at ng oil. Nandun yung oil sa egg yolk na ito. Mas pula ang yolk ay mas yellow, mas matingkad ang yellow ng yolk ay mas mataas o mas marami ang mga sustansya nito. Including balot. Kailangan natin kumain ng balot regularly. At ano pa ang pwedeng mapagkukunan natin ng mga source ng protina? Isda. Ang lahat ng klase ng isda at seafoods ay yun ang magiging source ng ating protina. At siyempre, ang pinakamataba dito, ang source ng omega-3 fatty acid ay ang salmon. Salmon, sunod natin yan ang tuna, at lahat na ng klase ng mga isda, including dilis, gigi, at lahat ng klase basta isda. So, yun ang source ng ating protina. Okay. Ano naman ang ating source ng fat? Ang source ng ating fat ay lahat ng matataba or fatty na meat ng mga hayop. Ang pinaka-high quality na source ng fat and oil ay animal-based na fat and oil. Kapag sinabing animal-based, halimbawa ganito, ang taba ng baka, kapag niluto natin ito, na-extract yung taba nito at nagmantika, ang tawag doon mga ka-low carb, yun yung tallow. Ang tallow ay ang pinaka-high quality, pinaka-masustansyang oil o langis sa lahat ng klase ng langis. Siya ang pinakamataas ang sustansya, ang quality. Ang susunod dito na healthy fat na animal-based ay yung taba ng baboy. Kapag ito ay in-extract natin, ang tawag naman doon ay lard. Yan ang mga mantika natin nung araw. Inabutan ko ang lard. Ang brand nito ay Purico pa, yung bar na kulay puti na yan.
Yung parang ganito, no? Mas maliit lamang dito yung puriko na yan. Yun ang mantika natin nung araw, nung 70s, meron pa yan nung 70s, 60s, 70s, no? Towards papunta sa mga modern age natin, nawawala na yon at pinalitan na nga nila ng vegetable oil or seed oil. Ito yung mga masasamang mantika or oil para sa ating paggamit. Okay, yun yung mahalaga at pinakamasustansya na healthy fat, yung tallow at yung lard. Ang iba pa, at siyempre lahat ng klase ng mantika mula sa hayop. Basta't lahat ng mga animal-based na mga fat and oil, yan ang masustansya. Pati yung chicken skin, chicken oil, napakasustansya yan. Lalo na kung ikaw yung mag-extract, no? Huwag ka magre-rely doon sa commercial dahil may mga halong ibang condiments na hindi tayo sigurado. May MSG, mayroong sugar, mayroong food coloring ang ginagawa kapag sa commercial mo binili. Ano naman ang iba pa na mga healthy fats? Yung plant-based naman na healthy ay ang coconut oil. Ang coconut oil, kabilang dito ang virgin coconut oil or VCO, ay healthy fat ito. Sa ating pagluluto araw-araw, paggisa, pagprito, at anumang paraan ng ating pagluluto na kailangan ng mantika, ay coconut oil ang ating gamitin. At ganun din po, pwede rin ang extra virgin olive oil, pwede rin ang avocado oil. No? Ito yung mga plant-based na mga healthy fats and oil. Sapagkat mas mura at mas accessible naman doon sa tatlo na yon, yung avocado oil, olive oil, ay pinaka-accessible sa atin ang coconut oil. So karaniwan yun yung ating bibilhin. At yun yung ating gagamitin. Ibasura natin, itapon natin ang lahat ng mga vegetable at seed oil na inimbento ng mga big food company sapagkat ito ay hindi fit for consumption ng humans dahil ang mga vegetable oil na ito katulad ng canola oil ay inimbento ito noong 60s, 70s, 80s intended for lubrication of engine sa mga industriya, sa mga pabrika. No? Sapagkat ganid itong mga big food manufacturers na ito sa tubo at kita, ibinenta na nila ito. Nirefine nila, inalis nila yung amoy, pinaputi nila, inalis nila yung mga color, nagmukhang golden yellow, at para magmukhang kaakit-akit sa ating kinakain, ay ibinenta na nila ito. No? At tinawag nilang healthy oil ito. Healthy para sa pagluluto. Walang katotohanan yan. Yung ginagamit ngayon sa mga fast food, pagluto ng french fries, pagluto ng mga fried chicken, at iba pa, ay galing sa vegetable oil. Kaya very, very dangerous itong mga oil na ito dahil iyon ay nagkukos ng mga inflammations. Ang lahat ng mga complications at sakit natin sa nerve, sa puso, sa liver, sa atay, sa pancreas, sa stomach, sa gut, lahat yun ay nagkukos ng inflammation. Itong vegetable oil na ito. So, i-summarize ko yon, yung kapalit nung tinatawag ko kaninang low quality food, yung glucose, yung fructose at ang lactose, low quality yon. Wala siyang nutrisyon, mababa ang nutrisyon. Tumungo tayo sa high quality at nutrient dense na pagkain na meat, fat and protein at some na green leafy vegetable katulad ng kangkong, pechay, bok choy, broccoli. Pwede rin naman yan bilang optional sa ating mga pagkain. At pero magpo-focus tayo doon sa fat and protein. Pwede natin sanayin ang ating sarili na unti-unti inaalis na natin o binabawasan natin ang portion ng vegetable or fiber. Sapagkat bago ko natapos dito sa ating kwentuhan, mga ka-low carb, dalawa lamang ang sa ating sa kasaysayan ng tao, dalawa lamang ang tinatawag na
macronutrients, no, na kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay fat and protein lamang. Hindi kailangan ang carbohydrates. Itinuturing din ng mainstream healthcare system na ang carbohydrates ay isa sa mga macronutrients. Okay? O pwede nating ituring din o reconsider na isang macronutrients ang carbohydrates. Kaya magiging tatlo siya. Carbohydrates, fat, at protein. Subalit mga ka-low-carb, alalahanin natin, kailangan maunawaan natin ito, ang essential macronutrients ay dalawa lamang. Yun ay ang fat at ng protein. Ang carbohydrates ay non-essential. Mabubuhay ang tao ng walang carbohydrates. So sa ating pagbabalik, sa ating pagturing ng ancestral diet, ng ating nutrient-dense ng mga pagkain ngayon, optional yung fiber or vegetable. Ano? Yun ay dahil nakasanayan lang natin, pero pangalis ng umay, pero sa atin, eventually, habang tumatagal, nare-restore ang ating taste bud, yung quality ng ating, yung panlasa natin, ano? Nare-restore niya na the simpler, the better. Kung asin lamang ang iyong inilagay sa iyong pagkain, ay na-appreciate na niya. Kasi mas mataas ang quality noon kaysa naglagay ka ng kung ano-anong mga condiments, ng mga artificial condiments, ng mga synthetic. Bumababa ang quality ng ating food. Kahit na meat yan, nilagyan mo ng kung ano-anong toyo, ng mga matatamis, ng mga condiments na yan, lalo na itong mga inilalako ng mga keto-friendly di umano na mga kumpanya, ng mga food distributor, hindi kailangan yon, hindi yan kabilang sa ancestral diet natin. Asin ay tama na, no? Okay? So, mga ka-low-carb, at teka, bago tuluyang lumamig yung aking sabaw, ano? Baka lumamig na ito. Higupin ko muna ulit. Napakasarap tayo sa kwentuhan, mga ka-low-carb, no? At maya-maya, dadako ako dun sa portion ng mga comments. May mga comments na pala rito, mga ka-low-carb, At tabayan yung i-browse ko muna ito, no? Habang kakagat muna ako ng keso, no? Okay. Kay Adora Abaw Polhe. Hello, Uncle Justin. Pwede magtanong. 3 weeks na akong low carb. Nasa na yan, nawala yung binabasa ko. 3 weeks na akong low carb, pero may naramdaman ako sa right hand ko na mamanhid. Tanong ko lang po, salamat po, namamanhid. Okay. Usually, Adora, sa ganyang period ay nasa transition period ka, at yan ay indicator, humigit kumulang, na ikaw ay kulang sa electrolyte. Dehydrated ka or electrolyte imbalance kung tawagin, uminom ka lamang ng electrolyte. Damihan mo, dagdagan mo ang iyong electrolyte intake. Siguro mga 1 litro hanggang 2 litro sa maghapon. Ano? Yung composition nito, yung sodium, potassium, magnesium, at inuunawa ko na sa loob ng 3 linggo na yan, ay yung practice ay alam mo na kung paano yung timpla ng electrolyte, ano? Yung sodium, potassium, magnesium na ito. Pero kung sakali mang ikaw ay naubusan na, sa isang baso ng tubig na ito, maglagay ka ng pinch of salt, siguro mga pink salt, ano, ang mas mabuti, pero okay lang din naman ang rock salt na ilagay. Yun yung inumin mo, no? At yun yung magbabalanse ng iyong electrolyte sa iyong katawan. At para mawala yung ganyang mga pamamanhid na yan. Karaniwan po yun. Karaniwan lamang na nagaganap o nararanasan. No? Pero eventually, pagsapit ng ika-4 na linggo onwards, nawawala po yun. Ang mahalaga, kailangan nating maging sapat
ang ating pagkain sa fat and protein. Damihan ng karne, damihan ng fatty foods, no? At itlog, mahalaga dito ang itlog o maging ang isda, no? Kumain ng isda. At salamat sa iyong paglahok, Adora. Sunod natin si Oliver de Guzman. Sir, ako po ay nakasampo. Dati, okay lang po ba yun? Oh, sampu kayang ano yun? Pakilinaw mo nga, Oliver de Guzman, kung ano yung 10 na yon. 10 araw na naka 24-hour fasting ka ba? Or paki-clarify po, no? At tingnan natin yung iba pa na mga comment dito, no? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, doon si Kwan, idagdag mo yung, i-clarify mo, ilinaw mo yung katanungan kung ano ang 10 na yon, ano? So tayo ay umabot na ng 33 minutes na ating maikling instant live ngayon, no? So yung ibang mga katanungan dito sa mga nag-participate sa ating live stream ngayon ay sagutin ko na lamang sa offline, ano? So, bago tayo maghiwalay mga Kalokarb, nagpapasalamat ako at naging aktibo ang mga followers at low carbers natin sa Life Without Rice movement dito sa ating thread sa post ko dito sa Facebook hinggil sa fasting at hinggil sa 24-hour, ano? Ang actually mga Kalokarb, ganito, ano? Iba ang ating practice at maaring i-develop, ano? Sa akin kasi ay may tuturing ko na fat adapted ako, kaya sinubok ko yung 6 na yon. Actually, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito. I think for the last 3 years, baka 4 or 5 times ko nang ginawa itong 1 week or more na 24-hour fasting, ano? Meron pa nga umabot ako ng 28 hours. So far yung pinakamahaba ko is 28 hours, ano? Ang aking objective kalaunan ay subukan ko rin yung 48 hours, no? Yung 48 hours ay natuloy-tuloy, ano? Ay mabuti rin yun kaysa yung 6 na beses na 24 hours ka, no? Yun ay marireactivate talaga ang cell regeneration mo actively. Pero ang pinakamabuti na duration ng fasting sa atin ay ang 72 hours. Yun naman ay ang gusto kong i-target at inihahanda ang aking sarili para gawin yon. Meron tinatawag tayo mga Kalokarb na cell. Kung itong autophagy, ang ginagampanan niya ay cell regeneration, cell repair, at recycling. Kapag umabot tayo ng 72 hours, meron tayong tinatawag na cell production. Ito ay nagkikreate ng panibagong cells, yung mga patay na sa halip na i-repair, ang 72 hours ay i-create niya. Maglilikha siya ng panibagong cells. So, hindi lamang autophagy ang nagaganap, kundi cell production na. So, yun yung gusto kong abutin, yung 72 hours fasting, ano? At inihahanda ko ang aking sarili na ito. At para sa akin, ang aking target dito ay magawa yung ganon ng 1 beses sa loob ng 6 na buwan. So, twice a year, yung 72 hours. Yung iba kasi na dumaan sa dating mga sakit tulad ng cancer, meron tayong kaibigan na ganyan ang kanyang practice every 3 months, ay nagse-72 hours fasting siya dahil galing siya sa cancer. Na-restore, nawala ang kanyang cancer, so ang kanyang pinaka-maintenance ay yung 72 hours fasting niya. Ginagawa niya yon every 3 months. So sa akin, ang aking objective naman ay gagawin ko ito twice a year. So bago ako makarating doon, kailangan ko munang sanayin ang aking katawan sa 24 hours, sa 48 hours, hanggang sa marating ko yung 72 hours. So muli, maraming salamat mga Kalokarb.
ipagpapatuloy ko ang aking fasting break ngayon, ang ating pagkain, at tikman ko itong pusit na ito. Maraming salamat, magandang tanghali, at padayon mga kalokab sa inyong lahat.